mga chimpansini, bananini, tralalelo, tralala. Wait, Tong sahur. Parang baby pa lang pinapanood na para lang ma-entertain. Ako hindi ako Ano? agree sa pagbibigay ng gadget sa bata. Good evening, titos and titas. Dito na naman po kami. At ngayong gabi, mga concerned titos of the Philippines niyo po kami. Philippines. Oo, concerned lang tayo. May discuss tayo na concerned tayo. But let's start off para sa mga bagong viewers namin. Magpapakilala po kami ulit. Ako po si Tito Dom. Tito Rob. And this is Tito Rush. Ayun. So, tralalelo, tralala. Cinderella. Compartino. Ano ba ngayon? Chimpansini, bananini. Familiar kayo doon? Naririnig niyo yun? Oo, wala. Hindi ako masyadong familiar. Oo. Kasi Hindi ako every time. familiar doon. Pero hindi ako interested. Sabihin Pero narinig mo na nga. Narinig mo nga. Ayun yun lang yung tanong. Huwag kang hindi ka lang Kung may kukulong eh. Hindi, medyo concerning lang. Makapansin namin as titos. Kasi syempre may mga pamangking kami. May mga inaanak kami. Ito hindi sa nangingialam kami sa mga parents sa pagpapalaki ng mga anak nila. Pero, ayun lang disclaimer lang. Hindi kami nangingialam kasi wala kaming experience doon. Mga titos pa kami. Wala kaming mga anak. Pero bilang mga tito na concerned, may mga konting gusto lang kaming i-call out or i-emphasize na baka kasi hindi aware yung ibang parents. Diba? Kasi baka kasi sabi ng ibang parents, hindi nyo kasi nararanasan pa na yung pressure na meron kami kasi may anak kami, may trabaho kami. Exactly. Hindi mo naman kailangan mapunta sa situation nila para maintindihan mo sila lagi. Tama naman. Kasi ako bilang tito, na literal na tinaging tito na rin, napagsabay nga yung pag-aaral O doon na lang tayo, hindi na sa trabaho. Yung pag-aaral at pagiging isang tito is parang same responsibility na rin siya na alagaan mo yung pamangkin mo kapag wala yung parents nila or like busy sila. So, pangalawang magulang ka na rin. regardless, hindi mo kailangang ma-experience or maging magulang para lang masabi na mahirap. Parang second guardian, ganyan. Guardian pa lang. Guardian ka talaga. Tito, Ninong. Diba? Tito, Ninong. Pangalawang magulang ka na rin. Ito. Iba yung pamangkin mo talaga sa kapatid mo kasi i-treat mo talaga siya as your anak talaga rin Parang you'll take full responsibility kahit hindi mo siya anak. I mean, concern ka dun kadugo mo yan. Ang main topic kasi natin ngayong gabi, tonight, is yun nga, medyo alarming na siya. And siguro, hindi na bago to, yung kumakalat na brain rot as R-O-T. From the word itself, rat, ano mang ibig sabihin ng rat, baka hindi aware yung ibang tao, decay, mabulok. So, brain rot, mabulok ang utak. Sobrang obvious na. Parang hindi ba kayo ma-alarm? Minsan kasi may mga bata nang tuwan-tuwa pa yung parents kapag sa ulo yung mga nonsense na yun nga yung mga chimpansini, bananini, tralalelo, tralala. Tong sahur, tong mo. Diba? Alam ko pros and cons yan. But for children, ayun nga. Kasi nga, feeling ko nga, main target nila is children. So, our topic tonight is focusing to children. For brain rot. Kasi nga, parang ang dami ng batang naaapektuhan na minsan akala ng parents nila is naaaliw sila, nade-distract. Aminin natin, ang daming cases ngayon na either nagkakaroon ng autism yung bata, either may speech delay. But ngayon lang dumami na ang bilis na na-access sa internet, kung ano nung napapanood. Tsaka pansin ko rin, halos lahat ng kabataan ngayon, parang baby pa lang pinapanood na para lang ma-entertain or Hindi ko maano kung doon lang talaga siya nanggagaling. Sabi nung child dev, nanggagaling kasi yun through genes. Ako may history yung family ko. So, hereditary. Ngayon kasi parang mas dumadami. Hindi namin kino-call out na yun lang yung dahilan na. Kasi hindi siya basta sa autism Pero yung behavior ng bata
naapektuhan. May mga napapanood kasi tayo na ang bata pa nila pero parang irritable na rin sila. Oo. Dumadating nga sa punto na pag nagalit sila, may tendency silang magbato ng gamit or masaktan yung Manakit. sarili nila. Sumigaw. Sumigaw lang yung parang phoenix. Yung sobrang phoenix na nakakapikon sa tenga. Nakakatakot na may ibang parents na inaalaw nila na ganun yung napapanood ng mga anak nila. Gets naman namin. Marami kang ginagawa, hindi mo naman pagsabay-sabay. Call out nyo pa kami na, hindi nyo kasi nararanasan nang nyo, ba't drink kayo nag-anak? Diba? Then sa akin lang, before din kayo mag-anak, for sure, dapat plinano nyo rin. Pero sige, nandun na tayo. Hindi na namin pakikalman yung mga desisyon nyo sa buhay. Mapapayo ko lang is supervision. Habang ginagamit yung phone, habang ginagamit yung tablet, number 1, bigyan nyo lang ng 10 minutes or kayo magsiset ng time kung ilang minuto lang. Diba? Tapos, supervise nyo kung ano yung pinapanood niya. Kung makikita mong medyo alanganin, lipat mo. Hindi dahilan na ibibigyan mo, iwan mo, o hindi na umiiyak. Ako hindi ako agree sa pagbibigay ng gadget sa bata. Yung good naman, kahit ako kung papipiliin ako. Kasi parang naging convenient para sa bata. Magkaroon ng access. Hindi naman natin parang gusto natin i-drag yung mga itong generation na to dun sa generation na meron tayo. It's a good practice yung anong meron tayo before. Kasi ngayon parang gentle parenting, ano yung isang term pa nila dun sa sa hardcore parenting ba yun? Na tough love. Paano tayo panalaki ng magulang natin. Mas okay ako dun sa dati So, okay nga yun. Yung na disiplinado tayo. ito. Unlike ngayon, sobrang sensitive na ng mga bata. Parang masagi mo lang, parang mga nana na pumutok na. Parang ang bata pala, pinaglalaban na yung human rights nila. Siya lang sigurado. Rock na utak. Ang serious naman ng topic na to, di ba? Ginagawa ko siyang practice dun sa pamangkin ko. Nasabaybayan ko rin naman siya, nag-iba yung behavior niya kapag may nakakapanood talaga siya. Pero nung napigilan na siya, nalimitahan na, nagkakaroon na siya ng interaction with other kids. Pinupush ko na lalo ngayon na, sige, mag-play ka sa labas. Yung mas maganda kasi yung less yung exposure niya sa digital world niya kasi doon mas nagiging creative yung bata. Nagpe-paint siya, nagpe-drawing siya, nagpe-play siya sa mga bata. Unlike yung sa nakakulong yung bata, taga-gadgets lang maghapon. I think okay sa akin yung Maganda talaga bata, ma-practice agad yung social skills. At least, marunong siya makipag-interact, makipagkilala, makipaglaro. Yun yung maipagmamalaki ko dun sa 90s. Yung mga batang 90s talaga na pudpud tayo sa laro, pudpud tayo sa... Alam mo, excited ka makakilala ng mga bagong bata. Pagdami, pagsaya. Tsaka, the way back then, pagka yung after ng klase nyo, I'm not sure kung na-experience nyo na, pagka uwi nyo ng bahay, tapos diretso agad takbuhan sa labas kasama yung mga ibang bata. Parang haba ng araw nun Aside from socials, nagiging creative din yung bata. Ayun kasi yung pinaka-gusto. Paano nila malaman din ng iba. Siguro, ewan kung maintindihan nila tayo din. Tsaka yung physique nila, like kami, dati, nung bata kami, takbo kami ng takbo, ganyan. May abs ka lang. Lang abs ko. Yung abs. Na-improve yung natin, yung katawan, na exercise. Mas healthy. Mentally, physically. Umabot sa punto na yung pagpapalaki sa atin dati, talagang yung pag pinalo ka, puntong nakamute ka na Yung umiiyak ka pero wala nang boses. Wala na, yung nakakalala. Tapos yung yung gano'n na iiyak mo nun So, sa akin lang huwag kayong matakot disiplinahin yung mga anak nyo kasi pwede nyo naman ipaliwanag afterwards kung ba't sila dinisiplina. Kasi gano'n din sa akin pinalo ako ng matindi, halos feeling ko mamamatay na ako pero eto nga 30 na ako, nagkikwento pa ako, di ba? Nagkaroon ka ng disiplina or takot na pag may ginawa kang mali or out of line or walang respeto, may punishment. Di ba? Parang magsimula yung disiplina sa bahay. Tsaka, yun nga, yung mga rat, kayo na hindi nyo naiintindihan yung salita. Research nyo man lang Google. Anong brain, utak, rat, nabubulok. Ano rin ang anak niya? Bulok ang utak niya. Sipin mo, wala yung anak mo. Tanongin ng mga Uy, sino magulang mo? Talalelo, talala. Puta, baka ibalik sa JNT. Uy, sira itong parcel mo. Yan yan. Sipin nyo lang, imagine nyo. Kasi, ang nakakagigil dyan, may nyeta na namang fast food na na-attendang kami na birthday party. Hindi ko na lang babanggitin yung tropa natin. Pero,
master siya ng mga takoyaki. Tapos, during that time, ang concerning lang na ang palaro nung ang fast food na yun. Kasi doon ginawa doon ginanap. Ang palaro nila yun. Yung huhulaan mo yung mga brain rot characters. Tapos may iba pa doon na talagang, alam talaga ng mga bata, as in sa ulo nila. Tapos kahit ako, pakita mo sa akin yun. Unggoy na saging. Tapos pating na may paa. Paano naging tralala yun? Baseball bat. Baseball bot na tong sahur. Na. Parang yun nga hindi nyo alam yung mga salitang yun. Tapos tuwang-tuwa kayo pag nahuhulaan ng anak nyo. Galing ng anak ko. Bobo ka. Diba parang sa akin lang, huwag kayo masaktan. Siguro marami nang tatamaan kasi alam nyo na napalampas nyo yan Alam nyo na konsinti nyo yung mga anak nyo dyan. So, habang maaga pa, tawatin nyo, ay paliwanag nyo, Limitahan. i-divert nyo yung attention nila sa ibang bagay. Huwag dyan sa mga kapatahan na yan. Kayo, as a parent, makikita nyo yung pagbabago ng bata, yung ugali ng bata kapag sinimulan nyo or unti-unti, kasi mahirap yung drastic rin na change para sa bata. Totoo. Pero pwede rin naman, depende rin naman sa inyo. Kailangan nyo lang maging firm sa decision nyo. Diba? Hindi ka mamatay ng anak nyo pag pinagbawalan nyo. Pag umiyak yan, kailangan nyo, umiyak ng 5 oras yan. Give time Oo. sa mga anak Hindi nyo. mamamatay yan. Bantay-bantayan nyo lang. Umiiyak, tignan nyo lang. Kasi kung ang worry nyo is sobrang busy nyo sa lahat ng ginagawa nyo, kaya hindi nyo na nakapag-focus sa mga bata, balikan nyo lang yung times na andun din kayo sa posisyon na yon as a kid. Tsaka Diba? kayo din yung makakaranas ng pangit na resulta kung hayaan yung ganyan. In the long run, hindi nyo ba disiplina, wala na, tralala na lang. Paano palakihin yung ganong bata? Diba? Nakakaawa yung bata, nakaka-concern lang din. So, iiwas nyo sila sa ganon. Siguro sa akin, kung nag-agree kayo sa amin or sa opinion namin, ito, wala namang masama kung hindi kayo mag-agree kasi, again, opinion lang namin to. So, kayo pa rin yan. Kayo magulang. Pero if ever man na mag-agree kayo sa amin, siguro doon ako sa technical perspective. Meron kasing mga browser na pwedeng i-filter yung mga words na sinesearch natin. Like Brave browser, hindi sponsored, pero makakatulong to para i-filter yung mga brain rot videos na yan kung gusto nyong subukan na wag ma-view ng mga bata. At kasi yung brain rot na to, feeling ko it leads to addiction Parang propaganda yun. May something yun. Parang mga bata is may nangyayari talaga like at the back of their head na hindi natin alam, pero hindi talaga siya maganda. Parang sa amin. Over-stimulating siya sa kids Parang random shit na wala namang kalaman-laman, walang katuturan, na paulit-ulit din. Usually ganun yung pattern na nakikita ko repetitive, sobrang makulay, para lang makuha yung attention ng bata. Pero kahit panoorin mo siya ng oras, wala kang mapapala wala kang maintindihan diba? Bullshitan. Maganda rin na sinabi rin yung Tito Rob, kung gusto nyong malaman yung browser na yun or yung tinutukoy niyang makakatulong para ma-filter niyo yung informations, call rin kayo. Pwede i-provide ni Tito Rob yun. Or you can message us sa page namin. Pwede. Sasagutin kayo. Gusto ni Tito Rob. Totoo, gusto namin, concerned kami. Hindi lang naman namin ginawa yung channel na to para lang magtawanan or magalit sa mga kung ano-anong bagay na nangyayari as pinagdadaanan ng mga trentahin. And aside from that, yung inano ni Tito Rob, meron rin tayong parental control or digital well-being sa phone. Gusto nyo bigyan ng access yung bata sa tapos nanood. Check nyo yung phone ng bata, ano ba yung mga installed na applications na doon na na-download ng bata. Limitahan nyo by setting the digital well-being doon sa phone itself. In short, kung kailangan yung tulong, comment kayo. Message kayo. Willing kaming tumulong. Or kahit na yung mga personal niya lang na tanong. Kasi mas gusto namin na nag-engage. Gusto namin mas ma-reach kayo, mas makilala din kayo. Hindi lang tayo puro hindi lang puro rage. Again, we're titos. We're just concerned. Concerned kami. Hindi kami just nagbabash ng mga parents na yan ang ginagawang practice
We are just concerned. Yes. So, may chance para baguhin lahat eh. Hindi pa uli lahat. Wag nating hayaan na, alam mo yun, mapariwara yung mga, lalo na yung mga bata. Kawawa yung mga bata. Tayo yung mas may control. Tayo yung mas nakakaunawa. Mas So, nakakaalam. tayo yung first line of defense habang lumalaki sila. Gabayan natin. Diba? And kung ano yung ginagawa natin or binibigay natin sa bata ngayon, yun yung maaalala nila paglaki nila. Give time to your kids, to your kasi yung mga memories na meron sila pagkabata, madadala nila pagtanda. And isi-cherish nila yun kung maganda yung interaction na meron kayo with them. Oo, yun. Diba? Ganda. Ikaw dito, Rob. And again, Pahabol ka pa. Ito is opinion lamang, hindi para atakihin ng mga magulang. So, kayo pa rin na masusunod kung paano nyo gustong alagaan. Or palakihin. Tama. Okay. So, yung mga unang mag-message sa amin, bibigyan namin ng tong-tong-tong sahur. So, ako ulit ang inyong tito, Dom, na nagpapaalala na Chimpanzini Bananini. Thank you so much, guys. Thank you. Like, follow, and share, and subscribe. Naghalo-halo. Good night!